Meron pong isang congresswoman, bata pa ito eh. Mukhang hindi yata niya alam ang kanyang trabaho at kanyang ginagawa. Si Congresswoman, ano yan? Dercy ba yan? Cardema. Duterte party list pala ito. 10 nakaraang hearing, pang 11 yung nakaraan lang. Hindi yata ito dumadalo sa hearing, kaya parang hindi niya alam yung nangyayari sa Quadcom. Kasalain nyo, binanatan niya yung mga congressman, binanatan niya yung Quadcom. Kaya, pagkatapos niyang bigyan ng pagkakataong magsalita, itong batang kongresistang ito ng Duterte Party List, binanatan siya ng mga kapwa niya, congressman. Kung bakit, pakinggan niyo ito kanya sinasabi. Tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ayan o. Ngunit, Intro pa lang. kasama Mali na natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. Ayan o. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Kita mo yung intro niya. Ano ha? I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. So, pabor siya sa human rights violation. At patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libong-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Duterte ang kanyang presidente. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ayan o. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumulog sa mga na si Nery Colmenares ng binanatan pa yung kasamahan. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Dami niyang binanatan dito. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno kala na yan ho yung mga pinagsasasabi niya. Salamat po, Mr. Chair. Ayan. Magandang gabi po. Dami ho niyang batikos. Ito, hindi nakati sa kapwa congressman. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Ayan o. Maaari ba? Mr. Chair. Wala akong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Acop, you're recognized. Ayan na. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Wow. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Wow. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. Yari. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makikipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Nagalit si Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya na Ayan, si Barbers, nagalit din po. Pare-parehas po tayo rito. And
following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto nyong imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Diba? Huwag nyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag nyong sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Ayan o. Kita nyo. Yan ho, yung ilan lang sa hindi napalampas ni Congressman Acop at ni Congressman Barbers. Meron pang dalawa pa yung nagsalita dyan eh. Si Congressman Abante at saka si Congressman Don Gonzales. Kasi itong batang mambabatas na ito, hindi yata alam ang ginagawa. Paano naging congressman yan? Kaya sabi ni Acop, oy, ignorance ka. Basahin mo yung rules. Dapat alam mo yung rules. Member ka ng Kongreso. Kasi yung batikos niya, bakit daw hindi iniimbitahan? Hindi daw nakinabang sa war on drugs. So marami siyang binanggit na masadong masakit talaga yan. Mabuti nga, ganun lang ang ginawa eh. Dahil nirespeto siya bilang babae. Iisipin mo, dami ng hearing na nangyari, hindi ka nag-a-attend. Minsan ka lang umattend. Umattend ka lang kasi nandun ang amo mo. Si mga Duterte. Dahil ikaw ay Duterte party list. So kinakatawan ka ng mga Duterte. Tapos sinusuportahan mo pa yung paglabag sa karapatang pantao. Umami na nga si Duterte na lahat ng masama ginawa niya. Di ba? Ang dami ang inaming labag sa batas. Tapos ngayon kinakampihan mo. Babanatan mo pa yung Kongreso. Babanatan mo pa yung mga kasamahan mo. Talagang hindi ka palalampasin. Uminit yan. Alam nyo, uminit pa ho yan eh. Kasi yung paglabas ni Nery Colmenares, pupunta yata ng CR, pinagsabihan pa nung asawa niya. Si Ronald. Cardema, kasi yung congressman yung babae. Yung asawa niya na doon sa upuan, masinita pa siya, kaya nagkaroon ng commotion. Winarningan tuloy ni Congressman Barbers, oy, tumigil ka. Kung ulitin mo yan, baka magsisi ka pa, baka pagsisihan mo. Ayan o, kasi nga, pwede siyang ipakulong, pwede siya kung ano. Kasi ang ingay nila doon sa hearing eh. Kanila parang ginawang rally, yung lagi may nagpapalakpakan sa likod, tapos ang ingay, so hindi talaga magustuhan ng komite. Ayan po. So, si Congresswoman, Cardema, Duterte party list, yun po yung maituturing nating umepal na wala sa lugar. Nasermonan at sinabi pang ignorance. Wow, pasakit yun. Saka sinabi ng chairman, mag-attend ka ng hearing. Mag-imbita ka kung gusto mong imbitahan. O, di ba? Pinagalitan, sinermonan, at kung ano-ano pang mga sinabi. Masakit yan. Saka sisip-sip sa mga Duterte, wala sa lugar. Iha, mag-aral ka muna ng rules nyo. Iha, aralin mo muna, congressman ka. Sabi mo, Duterte congressman ka, party list. O, di ba? Pero congressman ka na eh. Irespeto mo ang kasamahan mo. Irespeto mo ang rules nyo. Irespeto nyo ang batas. Kasi ang public hearing, under the law. Ang rules, under the law. Kung hindi mo alam yan, marami pang sabon ang aabutin mo ng walang banlawan sa susunod na mga hearing at araw. Please like, share. Nagmana ka sa amo mo eh. Pananalita mo. Ako rin, nadinig ko, hindi ko rin nagustuhan. Hindi ako congressman eh. Kasi hirap na yung mga congressman. 20,000 mahigit ang mga nawalang buhay. Pagkatapos, magsisip-sip ka pa doon sa taong umami ng karumal-dumal na krimen. Diba? Paano ka matutuwa niyan? Ako, mamamayang Pilipino lang. Broadcast journalist, political blogger. Pero yung ginawa mo, Iha, congresswoman, wala. Ignorance of the law siguro talaga ikaw. Please like, share, and subscribe.